Nehemiah chapter 2, verses 1 to 10. Allow me to read only the four verses of this passage. And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now I had never been sad in his presence before. Therefore the king said to me, "Why is your face sad, since you are not sick? This is nothing but sorrow of heart." So I became dreadfully afraid and said to the king, "May the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs, lies waste, and its gates are burned with fire?" Then the king said to me, "What do you request?" So I prayed to the God of heaven. May our sovereign Lord bless both the reading as well as the hearing of His holy and infallible word. The cupbearer's dilemma. Brothers and sisters, are you familiar with the saying, "Don't try to change it. It's like the law of the Medes and the Persians"? Well, this phrase refers to the unchangeable nature of a Persian king's decree, as we see, for example, in Daniel 6. In other words, ang utos po ng hari hindi mababali. And this was precisely Nehemiah's dilemma. King Artaxerxes had previously ordered the cessation of Jerusalem's rebuilding efforts, as recorded in Ezra 4:21, commanding that the city should not be rebuilt until further notice. So may utos ang hari, itigil ang anumang ginagawang pagtatayo o construction sa Jerusalem. Bakit po? Well, he had been led to believe that the Jews would rebel once the walls were restored. Now, given this history, approaching the same king to reverse his own decree required not only great courage and wisdom, but also faith. Believing that something seemingly impossible could happen through divine intervention. At mga kapatid, dito po nakalagak ang pag-asa ni Nehemiah na somehow may gagawin at may magagawa ang sobereno ng niyang Diyos para magbago ang pasya ng hari kahit parang imposible na nga ito. Now, let's take a step back and review. Ang pangyayaring ito po sa ating mga talata ay naganap noong panahon ng paghahari ni Haring Artaxerxes ng Persia. Humigit kumulang 445 o 446 BC. Si Nehemiah po, isang Israelitang cupbearer ng hari, ay lubha pong nababagabag sa nabalitaan niyang pagkawasak ng pader ng Jerusalem. Dahilan po para maging sobrang vulnerable ang bayan sa mga kaaway. At nagdala po ito ng matinding kalungkutan kay Nehemiah kahit siya po ay komportable na sa kinaroroonan niya. Kung tutusin nga, sabi natin noon, hindi na niya kinakailangang mag-alala pa para sa mga taong karamihan hindi naman niya kilala. Now, matapos ang ilang buwan ng pananalangin,
ilang buwan po ng pagmamakaawa, pagsusumamo sa Diyos. Kung kailan po ay tinuruan din siya ng Panginoon ng pagtitiis. Sa panahon ng kanyang pananalangin, may itinuturo ang Panginoon sa kanya. Tinuturuan siya ng pagtitiis. Tinuturuan siya ng katiyagaan. At higit sa lahat, tinuturuan siya ng kahandaang maghintay. Ang panalangin po ni Nehemiah ay nakatuon sa pagpaparangal. Pasinin niyo yung focus niya. Ang panalangin niya ay nakatuon sa pagbibigay diin sa reputasyon ng Diyos. Ano ang pinakamahalaga kay Nehemiah? Ang reputasyon, ang pangalan ng kanyang Diyos. Kinilala niya ang Panginoon bilang Diyos ng sangkalangitan. Para sa Kanya, wala nang ibang Diyos. Ikaw lang, Panginoon, Ikaw ang Diyos ng sangkalangitan. At hindi lamang yun. Ikaw, Panginoong Diyos, ay dakilang Diyos. Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Ikaw ay mawain at tapat na Diyos. O, dito pa lamang, may matutunan na po nawa tayo sa ating pananalangin sa Diyos. Bago pa man nating sambitin ang ating mga kahilingan sa Kanya, nawa, mapuno na ang ating isip at puso ng kalakhan ng Diyos na ito. At mapapansin ninyo, mababago din ang paraan ng ating panalangin. Mawawala ang duda, mawawala ang pag-aalinlangan, mawawala ang takot, at mapapalitan ng isang malaking kapahingahan dahil malaki ang ating Diyos. Nabatay sa mga katangiang ito ng ating dakilang Diyos, may buong pagtitiwalang humiling si Nehemiah na siya'y pagtagumpayin ng Diyos. Kasabay nito, natuto rin po siyang maghintay. Natuto rin siyang magtiwala sa tamang panahong itinilaga ng Panginoon. Brothers and sisters, we need to keep this in mind. Waiting on the Lord is part of who we are as believers. Hindi tayo mananampalataya kung hindi tayo marunong maghintay sa Panginoon. Sumasampalataya tayong tama ang Kanyang pasya, tama ang Kanyang panahon, tama ang lahat ng ginagawa niya. Bakit hindi ka handang maghintay? Again, waiting on the Lord is part of who we are as believers. Worrying and being anxious accomplish nothing. It only reveals a lack of trust and a lack of faith. As someone once said, you have not truly prayed until you have learned to wait before God. At alam kong problema ng marami sa atin yan. At kung yan ay problema, lumapit tayo sa Kanya. Siya rin ang bibigay sa atin ng kakayahang maghintay. Panginoon, hirap po akong magtiwala sa panahon mo, sa kanunungan mo, sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Turungan mo ako ngayon, Panginoon, na matutong maghintay sa iyo. Na talagang maniwala sa puso ko na hindi ka kailanman nagkakamali. Maging ang iyong mga kahinaan, dalin mo sa Diyos. Maging ang ating mga pag-aalinlangan, dalin natin sa Diyos. Finally, the moment Nehemiah had been waiting and praying for had arrived. But now he faced another problem. For a long time, he tried to hide his sadness and deep concern about Jerusalem. However, he could no longer keep it a secret. The king noticed his sadness, and this was not good for Nehemiah. In fact, it was very, very dangerous. Napansin po ng hari ang kalungkutan sa mukha ni Nehemiah habang nagsisilbi ito sa kanya. At hindi po ito magandang pangyayari. Bakit po? Well, you see, according to the Greek historian Herodotus, in ancient Persia, particularly during the Achaemenid Empire, of which
King Artaxerxes was apart. It was considered highly inappropriate to show sadness or distress in the presence of the king. The Persian court followed strict customs that emphasize reverence, loyalty, and an atmosphere of grandeur. The king was regarded as a divine or semi-divine figure, and his court was expected to reflect prosperity and strength. And this is probably why Nehemiah was so afraid when the king noticed him. He could have been exiled or even executed. Pwede siyang ipatapon kung saan, o mas malala, pwede siyang ipapatay. Again, going back to our text, beginning verse 1, and it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now, I had never been sad in his presence before. Yun nga yung iniingatan niya eh. So, sa buong panahon ng kanyang kalungkutan at pananalangin at pagmamakaawa sa Diyos, tinatry niyang ipakita na ayos pa rin siya hanggang hindi niya napigilan ang sarili niya. Verse 2, therefore the king said to me, why is your face sad, since you are not sick? This is nothing but sorrow of heart. So I became dreadfully afraid. Maalala ninyo na idinalangin po ni Nehemiah sa Panginoon na naway pagtagumpayin siya sa kanyang layunin. At upang matiyak ito, malinaw po na ginabayan siya ng Panginoon maging sa paraan ng kanyang pagsasalita, maging sa paraan ng kanyang pagsagot sa hari. Ang tugon ni Nehemiah sa tanong ng Haring Artaxerxes ay, una, magalang. Ano po sabi? May the king live forever. Ganun siya sumagot sa hari. May the king live forever. Ito ay isang pagpapahayag po ng katapatan. Somehow, ipinahihiwatig ni Nehemiah sa hari na hindi siya kaaway. Loyal subject po ninyo ako. May the king live forever. At wala siyang anumang masamang balak laban sa hari. Yun yung ipinapahiwatig ng address niya na ito sa hari. At tila po nakatulong ito upang maging favorable at upang maging magaan ang loob ng hari sa kanya. At marami tayong mga kapatid, matututunan mula dito. Tayo mismo. Lalo na po sa ating pakikitungo sa ibang tao. Napakahalaga na pinipili natin ang ating sinasabi na hindi madalas nangyayari. Amen? Are we all guilty? Minsan, pagkatapos mong mapawala ng isang salita, tsaka mo palang sasabihin, sana kinagat ko na lang yung dila ko. Mali eh. Mali ang delivery. You know, I may mean well, pero mali ang paraan ng aking pagsasabi. May the king, verse 3, may the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs lies waste and its gates are burned with fire? Please notice that instead of directly requesting permission to rebuild Jerusalem's walls, Nehemiah expresses sorrow in a personal way. Naalala nyo kanina? Bakit po ipinatigil ng hari ang pagtatayo? Sapagkat siya ay nagdududa na baka kapag ka naitayo na ang walls, magre-rebelde itong mga taong ito laban sa kanya. So doon nang galing. Kaya napakahalaga para kay Nehemiah na tama ang paraan niya ng pagsasabi. At ang tamang paraan ng pagsasabi ay ang iparamdam niya
na personal niya itong concern, na personal niya itong burden. And this made his appeal less political and more about restoring dignity, which also likely influenced Artaxerxes to approve his request. As Ellicott's commentary explains, Nehemiah's approach was strategic. He mentioned the destruction of his ancestors' tombs, a point that resonated with Persian customs, which emphasized honoring the dead and preserving burial sites. Sa pagpapatuloy ko pong pagre-research, nakita ko na hanggang ngayon, marami pang mga ancient burial sites na nag-e-exist sa Iran, yung dating Persya. Ganun nila pinagpapahalagahan. Kaya nahipo niya yung personal o yung puso ng hari. Ganun mo pinagpapahalagahan ng mga ninuno mo. Ganun din kami. Pareho tayo. Amen? Oh, mga kapatid, bigyan nawa tayo ng karunungan ng Panginoong Diyos maging sa bagay na ito. Now, as mentioned earlier, showing sorrow before a Persian king was risky. But Nehemiah openly shared his grief to this particular king. His words led to the king's compassionate response. What do you request? Sinasabi ng verse 4. Ano ang gusto mo? Ramdam kita. Dama kita. O sa wika ng mga kabataan, feel kita. So ano ang request mo? Ang sabi ng hari. Now interestingly, bago sumagot si Nehemiah sa hari, sandali muna siyang nanalangin sa Panginoong Diyos. Yan nakalagay. Again, going back to verse 4. What do you request? So I prayed to the God of heaven. Oh, brothers and sisters, ang mabilisan pong panalangin ito ay ni Nehemiah ay sumasalamin sa kanyang matibay na pagtitiwala sa probidensya ng Diyos. Malinaw na hindi siya umaasa lamang sa sarili niyang karunungan, kundi humihingi siya ng banal na patnubay bago gawin ang kanyang kahilingan sa hari. Ganun siya nagdududa sa sarili niyang talino at ganun siya may malaking pagtitiwala sa karunungan ng Diyos. Mga kapatid, tayo po, gaano kadalas sinasalamin nito ang buhay natin? Sa maraming pagkakataon, if we would only be honest, sa maraming pagkakataon, parang alam mo na kung anong gusto mong mangyari na hindi na tayo nag-aabala na tanungin ng Diyos, Panginoon, ito ba ang iyong kalooban? Alam mo na ang gagawin, alam mo na ang balak mo, na ni isa doon ay hindi malinaw na ayon sa gabay at karunungan ng ating Panginoong Diyos. Kaya marami sa atin na nagsisisi sa dulo, sapagkat maraming pagkakataon din na patutunayan natin na nagkakamali tayo sa ating mga pagpapasya. Now, malamang po na tahimik lamang at mabilisan ang panalangin ito ni Nehemiah. Handun siya sa hari katabi niya yung hari. Hindi niya naman pwedeng sabihin, let us pray. You don't do that. So mabilisan lang yung kanyang panalangin at sa isip lamang marahil niya ito ginawa. Now, nagpapakita po ito sa atin na ang panalangin ay hindi palagi pong nangangailangan ng mahabang paghahanda, kundi maaaring maging isang spontaneous act of faith. Oh, mga kapatid, kung talagang tayo po ay namumuhay na mayroong tapat na buhay panalangin, hindi ka na namimili ng lugar, hindi ka na namimili ng panahon,
At ipinakikita po nito na, mga kapatid, na walang lugar, walang oras na hindi angkop para sa panalangin. Ang ating Panginoong Diyos po ay nasa lahat ng dako at nakikinig sa bawat panalangin. Tandaan natin na si Nehemiah muli ay nasa harap ng hari ng Persia. Itong haring ito ay naghihintay na ng tugon. Isipin ninyo, kung hindi ganun kahalaga para kay Nehemiah ang karunungang nanggagaling sa Diyos, mabilis na siyang sasagot. Pero may mas mahalaga kaysa sa hari ng Persia, ang kanyang hari, ang kanyang Diyos. Wala sa kanya kung sa isang maling kilos o maling sagot, maaaring maging mitsa ng kanyang buhay. Kailangan kong malaman kung ano ang direktiba ng aking Diyos. Hindi ako kikilos ng malayo sa kanyang kalooban. Isipin niyo mga kapatid, kahit yung simpleng pagpapasya, pupunta ba ako dito o hindi? Gagawin ko ba ito o hindi? Kung mananalangin lang tayo, maiiwas tayo sa maraming mga kamalian na ngayon inaani natin ang consequences, you see. Pinili pa rin po ni Nehemiah ang manalangin muna. Mahalaga na manalangin muna. At dapat tayo ay gayon din. Bago ang anuman, ano uli? Manalangin muna. Oh, brothers and sisters, let us make it a habit to pray silently to the Lord. Whether we are sitting in school, at work, driving, or even just taking a walk, before making any decision, let's open our hearts to God and sincerely pray first. Pray first. God first. Amen? At dito po, alam nating hindi nagpapakitang gilas lamang si Nehemiah sa harapan ng hari. Meron kasing ganun eh. Yung bang consciously nananalangin, hindi naman sa Diyos, kundi para sa image niya, sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dapat tama postura, tama ang... At bago manalangin niya, titingin pa yan sa paligid niya. Kumain na, hindi malang nanalangin. Sabi ko nga, ano naman ang malay mo? Pabihira ka, sanay ka bang bumasa ng isip? Hindi pa pwedeng manalangin ng sa isip lang? Kagaya ng ating pinag-aaralan, pero hindi. May mga holier than thou na kailangan pag nanalangin. Ingat po tayo mga kapatid. Baka yung ating ipinaparatang sa iba, tayo pala ang talagang guilty. My. Dama ni Nehemiah na kailangan niya ng madaliang tulong mula sa Diyos. Bakit? Nakasalalay dito ang kanyang buhay. At hindi ba totoo, mga kapatid, na marami sa ating mga sinserong panalangin ay yaong mga, sabi nga ng Romans 26, ay yaong mga groanings which cannot be uttered. Ito yung desire natin na ituong buong buo patungo sa Diyos ang ating puso na may lubos na pananalig. Kahit na pawang mga hibik lamang ang lumalabas sa ating mga labi at walang salitang nabibigkas. Oh, brothers and sisters, those groanings, no matter how brief or raw, are enough for our sovereign God to respond to our prayers according to His good, wise will. At hindi po ba ganito mismo ang sinasabi sa Isaiah 65:24? It shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are still speaking, I will hear. Oh, God does not wait for long, elaborate prayers. He knows our needs even before we ask.
And because of His abundant grace, and because of His mercy, tandaan natin, ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung bubuka ng ating labi, kundi ang hibik ng ating puso. God look at, amen, the heart. He looks at the heart. Tumutugon siya. He answers right away this kind of prayer according to His will. Now, starting in verse 5, we see that Nehemiah carefully planned his response, considering the right circumstances to fulfill his responsibilities successfully. And this shows that in the months he spent praying and waiting on the Lord, he was also thinking and planning. Amen? Alam niya kung ano ang gusto niyang hihingin. Habang nananalangin siya, habang naghihintay siya sa tamang panahon, nagpaplano siya. Once again, brothers and sisters, we see the right balance here between God's sovereignty and human responsibility. A man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Amen? Proverbs 16:9. Hindi pwede yung bahala na ang Panginoon, ano ba gagawin natin? No, you don't do that. While you are praying, responsible ka na magplano at gagabayan ka ng Panginoon accordingly. Yun ang tamang paraan. And so Nehemiah enumerated to the king his requests one by one. Number one, he needed a safe journey. So he asked for letters to make sure the governors beyond the river, referring to the regions west of Euphrates River, would protect and welcome him. That's in verse 7. And then doon naman sa verse 8, he asked for letters to Asaph, the keepers of the king's forest, so he could get wood to rebuild the city gate, the wall, and his house. Abay, magtatayo siya. Saan siya kukuha? Ni-request niya, mahal na hari. Baka naman pwedeng mula po sa inyong forest, makakuha kami ng mga timber para sa construction project. At napansin niyo pa po yun, he requested for a house. Ano yung house na yon? Yung house na yon ay nagpapakita sa atin that he wanted to serve as a leader under the king, a governor at that, which is confirmed in Nehemiah chapter 5, verse 14. Alam niya kasi na kung siya ay merong sapat na otoridad, mas magiging madali para sa kanya ang kanyang gawain. Mga kapatid, habang pinag-aaralan ko to, lumulundag yung puso ko eh. Bakit? Kasi po, napansin niyo po ba kung ano ang ginawa ni Nehemiah dito? Matapang po niyang hiniling sa hari na tuluyan at lubusan ng baguhin ang naunang utos nito na nagpapatigil sa anumang pagawain sa Jerusalem. Binago niya lahat yon. Na walang kamalay-malay yung hari, na binago niya yung utos niya. Amen? Paano ako nagsimula sa sermon na ito? Nagsimula tayo sa kasabihan, don't try to change it. It's like the law of the Medes and the Persians. Pagka iniutos ng hari ng Persya, walang pwedeng bumali nito. Pero sa kapangyarihan ng Panginoon, nagawang hilingin ni Nehemiah na baliin ng hari at his expense. Amen? Kaninong gubat? Sa hari. Kaninong mga tauhan? Sa hari. Later on, mapag-aaralan natin, pati yung PSG ni Nehemiah, yung kanyang security details, ay ibibigay ng hari. Amen? Oh, mga kapatid, magdala po nawa ito sa atin ng mataas na antas ng pagtitiwala sa ating Panginoon. So, baliktad na. Ang utos ng hari, nabali.
Bakit? Kasi po, the king's heart is in the hand of the Lord. What Lord? The faithful covenant-keeping God. Yahweh. The king's heart is in the hand of Yahweh. Like the rivers of water, He turns it wherever He wishes. Malinaw po na ang nasa likod ng lahat ng ito ay ang makapangyarihang pagkilos ng mabuting kamay ng Diyos. Pinalambot niya ang puso ng hari upang ipagkaloob ang kahilingan ni Nehemiah at payagan siyang umalis na may itinakdang panahon sa kanyang pagbabalik. Contrary to what Nehemiah might have expected or feared, he was neither banished nor executed. Oh, brothers and sisters, clearly God was in control, guiding every situation in this story to fulfill His plan. And Nehemiah understood this very well, which is why he recognized that God, our sovereign God, was behind everything. Ano sabi niya sa verse 8? Sa end part of verse 8, and the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. Hence, Nehemiah gave all the glory to God and did not seek any, nada, zero. He did not seek any for himself. He did not take what rightfully belonged to God. Yung isang ganyang peke, huwag mo kong purihin. Wala yan. Pero gagalit ka pag hindi ka napansin. O nagagalit tayo pag hindi na like yung pinost natin. Etc. etc. Mga kapatid, again, wala tayo sa posisyon na i-judge ang ginagawa ng iba. Ang trabaho lang natin, alamin, tama ba ang puso natin sa bawat ginagawa natin. And the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. So binalik niya sa Panginoon, Lord, to you belong honor and praise and glory. Sa'yo lang. Sa'yo lang. So instead of using the story to highlight his abilities and wisdom and courage, he acknowledged that these qualities were mere gifts from God, used according to His will and guided by His sovereign and good hand. Oh, mabuting kamay ang nasa likod na lahat ng ito. Tayo po ba? Tayo po ba? Kapag binabalikan natin ang nakaraan, napapansin po ba natin kung paanong pwedeng-pwede na nagkamali sana ang mga bagay o pangyayari, pero hindi nangyari? May mga ganun ba sa buhay natin? Napahamak sana ako eh. Buti na lang hindi na natuloy. Pwedeng naluko na, pero maayos, etc. etc. Kung may mga ganon, karanasan sa buhay natin, kung naging pabor sa atin ang mga pangyayari, kinikilala din po ba natin ang kabutihan ng Diyos? Ibinabalik din po ba natin sa Kanya ang nararapat na papuri? Amen? Ano yung palagi kong biro? Halos hindi ka na makatulog pag re-review. Dahil alam mo, mahina ang ulo ko, hindi ko kaya to. Pero nang pumasa ka na, well, nasa ng banner ko? I mean, dapat ipagparangalan nyo kung gaano ako kagaling. Pumasa ako sa board. Biglang-bigla yumabang. Oh, ingat mga kapatid. Ingat tayong lahat. Tayong lahat. Nawa ang maging awit ng bawat isa sa atin. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka?
Oh, Panginoon, ang gulo sana pero inayos nyo. Purihin ang inyong pangalan. Ginawa mo ito in spite of me. Mga kapatid, kung paanong nakita po ni Nehemiah ang kamay ng Diyos sa pagtulong sa kanya upang makuha ang pabor ng Haring Artaxerxes, maaari ring tayong magtiwala na ang Diyos ay gumagawa po sa likod ng mga pangyayari sa ating buhay. Isinasaayos niya ang mga ito ayon sa kanyang layunin at ayon sa kanyang mabuting kalooban. Bukod dito, tinuturuan din po tayo ng halimbawang ito ni Nehemiah, na hanapin muna ang karunungan, hanapin muna ang gabay ng Diyos, lalo na sa paggawa ng mga mahalagang pagpapasya. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him. And the promise is, He will direct your path or paths. At kung sakali pong tayo ay papagtagumpayin niya, maging matulin din po nawa tayo sa pagkilala sa mabuting kamay ng Panginoon na gumagawang tapat at may karunungan at kapangyarihan sa likod ng lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Now, Nehemiah's challenges were far from over. In fact, they were just beginning. As verse 10 reveals, doing God's work often leads to opposition. Gumawa ka ng tama, marami kang magiging kaaway. Sabi ko nga, kung gusto mong pasayahin ang buhay ng lahat, wala kang kaaway, huwag kang maglingkod sa Panginoon. Sell ice cream. Lahat masaya. Wala ka rin kwenta. Amen. Praise be to God. Sanballat and Tobiah, influential leaders in the region, saw Nehemiah not as a blessing to Jerusalem, but as a threat to their power. Their resistance was not merely personal. They wanted to maintain control over a weak and oppressed city. Nehemiah, brothers and sisters, cared only about Jerusalem's well-being. But those who hate God and those who hate His people saw His mission in a negative light. Yung mga galit sa Diyos at yung mga galit sa bayan ng Diyos, ang makikita lang yung pangit, hindi yung maganda. They did everything they could to stop him from succeeding. But as 1 John 4:4 reminds us, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Mula po sa mga katotohanan ito, mga mahal kong kapatid, humugot tayo, kumuha tayo ng katatagan. Humugot tayo, kumuha tayo ng kalakasan ng kalooban at katapangan. Sana samahan nawa tayo ng ating tapat at masarap sa akin, mabuting Panginoon. Praise be to God. Let's all stand up.